Mga kabisyon, mga kooperatiba, magandang hapon po sa inyo. At nandito po tayo ngayon. Kasama po natin si Sir Buddy, ang Regional Director po ng Cooperative Development Authority ng Calamba Extension. At ngayon po ay i-receive na po namin ang aming COC. Sir, mainit-init pa yan. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Wow. So, ito na po. Ating katibayan. Opo. Tayo ay talagang hindi lang operating, kundi aktibong kooperatiba. Yes, at saka compliant po tayo sa ating mga requirements po dito sa COC, sa ating CDA, no? So, COC is a Certificate of Compliance. Okay? So, ngayong araw po ay i-receive po natin ito. At sir, maraming salamat po. At sa ibang mga kooperatiba na kagaya po namin, so kami po ay Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. Lahat po kami ay mga wounded soldiers, mga nasugatan po sa Marawi and other part of the country. Binuklod-buklod po namin at bumuo po kami ng isang kooperatiba. Ito nga po, yung Wounded Soldiers Agriculture Cooperative. At kami po ay sa biyaya ng Panginoon ay small category na po kami. So sir, any message po sa ating mga kooperatiba? Good luck sa inyo, sa Wounded Soldiers Agriculture Co-op. At siyempre, tinatanong namin kayong inspirasyon. Imagine ang isang co-op naging small ngayon sa ganun kabilis, yes, na pinangungunahan ng isang taong hindi nakakakita. So good luck, sana ay pagpatuloy ninyo yung pagtulong, kasi hindi lang naman talaga na simpleng kooperatiba, kundi matulungan at manatili yung inspirasyon dun sa mga nasugatang mga sundalo. At asahan nyo na ang Cooperative Development Authority ay laging nakasubaybay at nakaantabay upang sakaling may kaunting may tulong ay aming naibigay. Kasi nananalig kami na hindi lamang yan sa Wounded Soldiers makakatulong, kundi ang maganda dyan kasi yung inspirasyon na binibigay nyo . Imagine, isang cooperative na pinangungunahan ng isang taong hindi nakakakita na nadala mo sa pagiging small, samantalang yung ang dami nating micro, sana maging challenge to sa mga micro natin, na kaya-kaya din natin. Sila nga pinangungunahan ng hindi nakakakita, nagawa nila . Yes, sir. Lalo pa, yung tayo nakakakita, nakakakilos ng maayos, nakakagalaw, nakakatrabaho. So, maraming salamat sa inspiration. Yes, sir. Salamat, sir. At ang advice ko po sa kanila, huwag niyong isipin yung mga wala sa inyo. Isipin niyo kung ano pa yung meron kayo, ano pa yung tira sa inyo. Kagaya ko, wala nga akong paningin pero may pananalita, nakakarinig, nakakapaglakad, nakakapaggalaw. So, minamaximize ko kung ano pa yung natira sa akin. Okay, ito yung ginagamit kong inspirasyon upang ipagpatuloy ang buhay ko, ay ipagpatuloy ang aking serbisyo sa ating bayan, sa ating sa kooperatiba at sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ko na hangga't ako'y bulag, ako'y magsiservisyo sa kooperatiba. Okay? Kasi ako'y naniniwala na pag ako'y nakakakita na, nandun ako sa langit. Alright? Ibig sabihin, habang buhay ako, maglilingkod po ako sa kooperatiba. Tapos ng serbisyo ko sa pagiging isang sundalo, I did my part as your soldier. I got blind for our country. Nawunded po ako sa pakikipaglaban sa ating bayan. Ngayon, ibang pakikipaglaban naman po. Sa kooperatiba na naman po tayo. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. At naway ang Wounded Soldiers Agriculture Cooperative ay maging inspirasyon po sa maraming kooperatiba na magpatuloy sa kahit anong pagsubok sa ating buhay. Alright? At ang aking iniwan ko lang po palagi sa inyo na sabi ni Helen Keller, the only thing worse than being a blind is having a sight but have no vision. At ang sabi ni Captain Hakuba, the only thing worse than being a blind is having a sight but cannot see the greatness of the Lord in his life. Okay? Our ability is stronger than our disability. To God be the glory. Maraming salamat po. Sir, thank you.